Yes, otro magandang morning mga kasangkayan. Padayon na niyo pagpinamati ha DYES Radyo Pilipinas Borongan. Adi na kita nasulod na programa Sumat Istihanon. Tikang hato natin na mga balita kanina, panrehiyon na to nga mga notisya, no? Pinaagi ito natin taramdan. Good morning Eastern Visayas. So yan ang mga oras, matutok naman kita itong mga balita, tikang naman din niya atin probinsya. Pero kung may ada naman mga regional news, national news nga mga importante, no? Labi natin mga makaka-apikto ha atin, may ada ipikto ha atin. Siyempre, permaminti natin nga tatagdan. So magandang morning aton mga nagkakasulod pala aton ira mga opisina yan na nga adlaw. Ato nagpo-first day of work para yang na nga tuig 2026 sugad man aton mga estudyante. Oo, kaya la naging maura na no anaton na aga kanina pero maupay na la kayo na nga mga oras amo in at least nagpuporbahi Mr. San hiton pagsirak. Nababara ka kaya kita kanina no kung baga bangin dadaman iton kanan shear line. Pero nasa ring man aton DOST pag-asa kilawan tanala no kanan easterlies la ngayon hiya kun may ada affected hiton hiton mga paguran gud amo iton Northern Samar iton aton sapit. So, iton Visayas, Northern Samar la, iton affected iton nga shear line. Upod iton Bicol region, ha ibang nga region naman, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ngahin Northern Samar. Tapos naman, the rest of Visayas, affected na kita iton easterlies. So, karuyag signon, mga kasangkayan, magpapabilin iton madampog nga kalangitan. So, ayaw kita pag-expect na gisisiraki nga adlaw. Magiging na madampog iton aton kalangitan and then at sarang iton mga pag-uran. Lagi hapa, darahiton easterlies. Possible nga ni iton flash flood, di nga ni landslide, pero pag ampo kita, nga diri na mahinugadan hadi. Di nato naglabay nga weekend, nga nagresulta syempre nagresulta hiluag nga babaha. Iton affected gihapon hiton sandali kalawang ko daman LPA, traffic on LPA, dapit ha Mindanao. Zamboanga nga tutubtub ha Palawan, traffic on LPA kasi may ada naman LPA nga adto iton gawas iton par pero iton ipikto nga datubtub ha Palawan nga area. Nato naman mga taga Metro Manila o ato syudad iton na Manila kahiluagan hira iton maupay iton panahon today. Darahiton amihan. Kuan lalugod dira talala iton pagin madampog nga dahil na madampog nga na panalagsa nga mga pag-uran. So bisan paano din hiya aton magin madampog iton aton na panahon. Oy adi, nakita na ko ang impormasyon may disturbing incident dito barangay Tigiburas. Iya na pa good new year na start kita hiton na 2026 dapat gyupay iton aton pamaheng-paheng mga kanan paniguro para hiton aton mga hiton na aton nga haw mga pagpakabuhi iton aton na tagsa-tagsa nga trabaho dapat ganun iton aton ginahuna-huna. Pag-prioritize kung ano dadaman ito na angay natin taganhin na doon. Yes, nga natin sa kaoras nga pagkaharampang. Siyempre aton ginlalauman naton mga magiging report ikang naman hagawas iton aton hulagway iton mga panahitabo.
Para diri naman kita mahibilnan ano iton latest nga mga impormasyon tikang naman din hidapit haatan. Pero adi ha aton mga taga Ernani waray nira pasok yan nga adlaw kay ginsuspend ato ni ira trabaho pati na aton na klase. So extended ato ni ira bakasyon dada. Suspendido yan ang adlaw para taganin iwag aton ira pagpartisipar hit ira founding anniversary. Ika-162 nga founding anniversary pagkatukod iton bung titon Ernani yan ang adlaw rason nga ginkansilar ni Mayor Amado Candido adton klase hangatanan nga level ngan sugad man trabaho ha mga opisina hiton gobyerno habugos nga bungto. Yan ang adlaw Enero 6. So an Executive Order number 2 series of 2026 inigin pagawas kakulop nga adlaw. Igindeklarar ini nga holiday yan ang adlaw para pagselebrar hiton ira ika-100 no 62 nga anibersaryo hiton pagkatukod hiton munisipalidad hit Ernani. Ano ini iton istorya hiton Ernani? Halakita unta daw subayhan record iton Ernani nga gintatawag hadto nga nag-as. Hanuna ha. Nag-as adton na tawagan Ernani. Formal inhiya nga naging independyente dida hadton Enero 4. January 4, 1864 hailarom han royal decree na Spanish Governor General Rafael Echagui. Uy, may da ngayon mga Echagui din so kung nabaga nakapananumgad naman hiya din lahi. Tungod din usa ini nga importante nga okasyon para hiton mga Ernaninhon kundiin may ada mga nakalinya nga mga aktibidad nga pagkakaurusahan hadton lokal nga gobyerno nga mga pribado nga organisasyon. Ginapirmahan ini nga kamanduan kakulop nga adlaw January 5 agud matagan hinhigayon aton nga tanan nga makiusa hini nga mahinungdanon nga selebrasyon hiton Ernani. So mga taga Ernani, happy founding anniversary. So nag-as anay hira hanuna aton irang ngaran. Samtang may adaliwat natin kinikita nga mga importante naman nga mga anunsyo. Ano ko na ini ate nga mga anunsyo. Kalawan ko dadi ha. Anunsyo, bahin inihin. Okay. Oras District Hospital iton ira mga check-up dida pa hiton diri pa yan Sandali ha, may ada pahibar iton Oras District Hospital. Para inito naton mga ikasi oras nun. Waray check-up, waray dental services, EBTC. An aton la mayda aman second dose, nga third dose iton January 8. Huibis nga adlaw, whole day. Tapos, ang first dose sa adto pa hiton Lunes nga adlaw January 12. Marisyom iton OPD check-up dida na hiton January 9 Friday. Kay ano daw la, Para inihato ni ira kanan outpatient department. So kung magpapa-check up kala, aada pa makarawat iton Oras District Hospital. Biyernes nga adlaw Enero 9. Okay? So, ang amon di kalendaryo waray pakabaliyo Pero kung mga emergency cases, emergency cases, hangatanan nga oras in pwede. Dida ha Oras District Hospital. Baka may ada pa naman madadarayan may ada stabbing incident nga nahitabo. Pasarlahin aton na raw information pagad ngani nga aton na kuha tikangin aton na sangkay. So, emergency case iton hiya. So, pwede iton hiya tagdan. Pero aton na mga pagpa-check up, mga dental services, aton magpapangiho. For example, dida pa hiton na Biyernes nga adlaw. Kay dida pala ma-resume iton OPD check up hiton January 9. Anaton oras mga kasangkayan 21 minutos na nakalabayhan alas 9 haaga. Baga pa damanin na awat ang kinabuhi.
iton nga biktimahin stabbing incident yan na ala. Pero makita kita no hiton na official report ikang naman hiton aton mga otoridad. Di naman damanin importante natin nga angay hibaroan mga kasangkayan. Report ini hiton Department of Health nga nasaring hira nga 100% nga nag-uminto, naghitaas aton na mga disgrasya kakalsadahan di dahaton holiday season kung ikukumpara ini haton naglabay nga tuig. Imagine ha, na doble kay 100% an igin na hitaas haton road crash injuries. Mga nagkayhibang darin disgrasya kakalsadahan. Hinitaasin 100%. Tapos kadak-an haton mga biktima. Ano ba yung mga biktima? Kasi angay hindi talaga kung anon iton aton mga kabataan, mga kabataan, iton mga i-regulate tagihapon talaga hera disiplinahon naton kung makikita iton mga kag-anak. Kadak-an kasi haton mga biktima, nag-iedad 15 anyos nga da 20. Ngan adton ira mga sasakyan nga involved kadak-an motorsiklo ngahin 3-wheel drivers di ini nga mga e-bike kadak-an mga single nga motorsiklo. Pagkatapos naman nasaring padidi itong DOH 90% hini adton mga naawat amo indara kay waray helmet nga nasugad man nakatagay nga nagmaneho. Report ini hiton Department of Health. Nakakabaraka ini Yan, ibig sabihin kulang inihin disiplina. Ngayon, iton ba nga pwede kasi hiya pwede kasi hiya malikyan. Pwede maiwasan ba? Pinaagiton pagsulot iton helmet tapos naman iton ba nga pag diri laan ay magmaneho, diri laan ay magmotor, diri laan ay bumiyahe kun yun nakatagay, nakainom. Ay iba iton epekto talaga iton alcohol di iton pagmamaneho. Unang-una di iton reflexes, Tapos pwede nga turog, Tapos yun gitutudahi. Ngan nga di gihapon kita mayroon kita maupay naman nga balita idadasig naton o mahidadasig naton ito na aton mga kapulisan din hinaman ha Eastern Samar Kakulop Award di kaya hira dito naman ha region aton ESPPO kay kuno ate may da naton nakuha nga balita impormasyon nga aton ESPPO nga pinamumunuan ni Police Director, Police Colonel Ernesto Macasel, aming kinarawat hirahin na pasidungog. Tikang ha Pro 8, Police Regional Office 8, ha kasumpay hiton pagtigama naman hit ika-32 nga Philippine National Police Ethics Day kakalop nga adlaw January 5. Ini nga ira pasidungog nga nakarawat. Police Lieutenant Colonel Elmerson Badilla, iton Chief, iton Police Community Affairs and Development Unit, iton ESPPO, amin gimpasidunggan inihiya. Tinaganhin Award, Medalya ng Papuri o PNP Commendation Medal para haton iya leadership, haton pagpanguna hina mga malangpuson nga community initiatives sugad haton police basketballistas sa barangay nakikipag-basketball inihara dadahiton mga residente hiton barangay upo dito ni ira ng mga pulong-pulong tapos iton nga palugaw ng police kuan inihara community outreach program iton ESPPO sort of feeding program didahiton mga barangay and then mga palarong pambata ng pulis sa probinsya na engage gihapon ni Hirano nga dahiton mga kabataan-unan pinaagihin mga pauyas. So ini nga pagkilala amin nagpapakita hiton kana na ESPPO commitment nga dahiton ethical practices, proactive community engagement nga nasugad man dedicated nga serbisyo
nga kundiin ginapapakasag ito na relasyon nga dahiton komunidad hiton na PNP dinhi naman sa Eastern Samar. So congratulations ito na aton mga taga-ESPPO headed by Police Colonel Ernesto R. Macasil. Kakulop ini nga traditional Monday flag raising ceremony dito ha Camp Ruperto Kang Leon, Palo, Leyte. No, nga kundiin nakasanayan kasi ito ni rahiton aton mga kapulisan kada Lunes may ada hiton traditional nga Monday flag raising ceremony and then may ada naman igin papahamtang nga mga recognition nga dahiton mga outstanding performers dahiton ira linya hiton ira nga how personnel binubuhat gihapon ini din hiton ESPPO. Alright, nga para naman naton di na makasangkayan. Pwede na ngayon naton pagbiyahe dagat. Anaton mapuro pangisda ngan sugad man naton mga taga-isla kay hira naman ini aton napiktuhan hadton suspension hadton biyahe had dagat dara hadton maraot nga panahon. Makusag aton gale force winds nga nagresultahin mabalud nga kadagatan. To the point nga ni may ada kita mga puro pangisda nga nawara. Darang linawod na abutan naton maraot nga panahon. So hapag kayo na tikang kagabi amo in ginlift na hadton Coast Guard Eastern Samar District adton ira ginisang suspension hadton biyahe dar hadton maraot nga panahon. Ngan importante niya kay kaisiya na nga adlaw kadak nagbabalik adton mga trabaho. So aton mga taga-isla, nga aton ira daman work di mainland, anaton mga estudyante nga ato daman hiton mga isla nan ngingiskwela di hiton mainland. So natagan na hirahin chance siya na nga makapagbiyahe. Otherwise magiging damo aton ira absent. Pero just the same dapat magtagam lagi hapon. Magtagam lagi hapon samtang nagbibiyahe. Alright, so yun nga mga oras, mayroon na kita nakakarawat nga sinyalis in report at tika nga field, adi halinya, hiati pen pumida. Radyo Pilipinas, report. Ati pen, magandang morning. Yes, good morning Daisy, haliputay la ini may pagisumpay inihan pinaka-latest nga initial gihap nga situational report number 3 an PDRRMO alas 5:30 kakilub Enero 5. So magkaini an kadamuhan mga pamilya o individual tikang iniha magkalain-lain nga bungtuhan aton probinsya apektuhan darahaton pag-inuuran durot hadton Shoreline adi adton ihap 22,084 ang pamilya o equivalentihin 74,578 individual adton naapektuhan na Shoreline kakiluppain PDRRMO SITREP initial 5:30 PM January 5. Pinakadamo nga naapektuhan may dakita dida mga pictures sa credit nga dihan aton sangkay nga ate Juvie ni Carta pahanustan kakuluplait nga picture waray pahiyaya na nga aga kakulup kalawan naton kun kukulawan naton ang mga pictures sa dida iton habungtuhan hipapad talaga naman nga baha lagi hapira kakulup ang bugos iton nga kulup ang napanghani hadton kagabi waiting kita hiton kanan yan ang aga
Actually didahaira adton pinakadamo nga affected na no ha bungtuhan na hipapad. May dagihapon ha Dolores, ha Llorente, bisan din ha aton ha syudad ha na Borongan, samtang didto daman ha Arteche. So may ada 717 families o 2,431 adton individual nga ginayop nag-evacuate kadam-an hini tikang hahipapad ngan Arteche. So didahaira adton pinakadamo ngan mostly nagpakauli na haira tagsa nga panimalay katapos nga mag-ubos adton tubig baha ngan nahi-report gihapon didihapto na SITREP han PDRRMO adton duha nga nawawara nga individual nga taga Llorente pero adton usa nahikitaan nga buhi samtang padayon pa adton pagbiling pag-rescue adton usa pa as of 5:30 PM kakulup ngan upod gihapon didihini nga ira balita adton sa 62 nga kabarangayan habugos nga Eastern Samar amoy nagka-eksperyensyahin na pagbabaha patuhod tubtub pasugbong kahataas masyadohin ka hitaas adto na tubig baha bisan ko na kadam-an niya na ubos na adto na baha. May daghihapon mga insidente na landslide pero adto na good news yan na inaagian naman. So possible as of kakulup 5:30 PM adton dalan tulay nga tanan functional pati ang supply ngan kuryente ngan komunikasyon as of yesterday ito nga suspension han klase kakulup pero yan na balik naman adto na klase nagpadayon kakulup in fact nakadto field hira Engineer Campomanes para naman hadton monitoring ngan waiting kita yan akon ginubos na ba adton status han diniha aton na probinsya. Aton lautrohon ini nga tanan base hadton initial SITREP number 3 han PDRRMO 5:30 PM kakulup. Ngan may pagisumpay naman hiton relief operation may dalawat kita nakuha nga balita from LGU Arteche ada nakikita natin hiton mga pictures adton repacking hadton mga relief goods nga ipanahatag hadton local government unit han Arteche pangunguna ni Mayor Susan Iverdoni kaupod adton municipal administrator nga Sir Rolly Iverdoni. So hira ini adton nangunguna hadton repacking kadugangan ini nga relief goods kay may danangayan in hira naka preposition para naman ipanhatag gihapon. So diretso daw adto igin panhatag kakulup adton kadungangan nga food packs nga di ba pa nga mga pangunang panginginhanglan hadton mga biktima. Kanan LGU pala ini Ate Pen? Oo, LGU pala kay kasi kung mapapansin natin Daisy iton mga kanan DSWD nakakahon iton. So iba iton packaging iton DSWD. Nga may datagihapon iba nga nakita paruda man dito ay hipapad kakulup daman nagkamay adahirahin repacking and distribution na adton local government unit han hipapad. Nga waiting gihapon adton provincial government han Eastern Samar nakakasagihapon iton ira relief distribution subay ini hadton information office han office of the governor. So they say amo na ito nato na may papahat nga balita impormasyon tikang didi field para hadton Ate Pen an iba an didiha kuan an didiha kan avid nga area Dolores na kuno ang sitwasyon di ba may ada gihapon hadto dida mga baha? Oo, mostly they say subay didihiton aton nakuha nga info hadton PDRRMO nagubos na gihapon adton tubig baha kay medyo inupay naman naton panahon kakulup inadlaw na ngani nga na maupay gihapon adton na biyahe na pati adton Philippine Airlines flight okay gihapon adton na biyahe. Nga adi nga nakikita natin adton kanan Dolores Municipal Information Office kakulup
naglibot gihapon ngadtuhan upstream nga kabaranggayan adton MDRRMO ngan medyo bahala gyapira. Okay. So, ibig sabihin, makuri pa daman kadtuon hira, no? Makuri pa daman hira kasi, ang report daman kasi haton sa Melco, di da pala hira, nginginano daman hiton linya pag nag-subside, kay sigurado, waray pa hiton daman dito mga kuryente kung baha. Correct, oo. So, adi, no, baha pa, may da mga eskwelahan, nga mga baha, didihiton ka na Dolores Information Office. So, karegsid nyo na padayon pa ini, iton disaster response, ngan baha lagi hapon iton iba. Pero kay kanan kakilupamain, so far, di rin namang gudaman giora ni kakulup, medyo inupay naman na natin na panahon, hoping and praying, nga, yan ang adlaw, in okay na iton sitwasyon. Labi na ini day sa ini nga mga pictures nga aton ginsend dito ini ha mga kairayahan hiton bungto hiton Dolores, credit to Dolores Information Office. Day sa pahapyaw la kay medyo diri naman okay nga butol aton firework related injuries sa nabugos nga region. Number of cases 33 as of kakulupini January 5 adto na mga nabuthan adto na mga nagkasasamdan mga sparklers, quites, whistle bomb, plap-plap, piccolo, Judas belt, 5-star, super missile, fountain, lantaka ngan may da mga pera pa nga diri mahibaruan kung ano nga klasehin paboruthon. Samtang ato non-communicable disease naman inabutin through 327 ngan adton road traffic ngan other injuries amin adton pinakadamo inabutin 750. Nagkita kasi ni atin, may adin nira comparison, for example, yes, kanang last year, may kanan din niya na Daisy, bisan din niya ato na sa ring hiya Doc Jessica, although kukuhanta pa ito na latest, damo gihapon adton na nahingada Eastern Samar Provincial Hospital. Mostly mga road traffic, mga vehicular nga mga aksidente. Okay, so Daisy, amo na ito na ato na ipapahat nga balita, tikang Lydia Field, Ate Pen Pumida, nagre-report, back to base, mga salamat. Alright, mga salamat Ate Pen na report, nagdaraha aton ha oras, nga 39 minutos na nakalabay na alas 9 ha aga. Mato naton latest nga impormasyon hadton mga pinanabaha adton kadamuon hadton mga apektado nga naton sitwasyon nga da naman yan ang adlaw. And we're hoping na nag-improve na adton sitwasyon din hadton tagsa-tagsa nga mga lugar nga affected dara kay saring pa nag-improve naman liwat ito na ato naman panahon. Diri naman good giuran ni may ada na lang mga panalagsa nga mga paguran. So, we're hoping nag-subside na dida aton mga lugar nga mga pinanbaha dinhi naman ha aton probinsya. Yun, nada na. Reflection na nato na mention kanina, taas aton mga disgrasya kakalsadahan, mga injury, tikang hindisgrasya kakalsadahan. So, we don't learn kasi, Alright, yun nga mga oras na karawat gihapon kitahin sinyales sa tikang hagawas. Report naman tikang kanay Engineer Sok Aberia. Sigurado, dinihas City Hall. Rancho Pilipinas, report. Ate Sok, magandang morning. Yes, kasamang days. Adi kita yan hit ko ay arayutan. Dalitaw. Oh yes,
Kita tigre-report it kaguriba na City Hall. Labi na yan na ito nagpapadayon nga business permit renewal. Tapos angkin kakabisihan liwat ito na konseho. Ito na resgaduhan nga mga magbarlaw dito sa Sigadan Borongan. Nga niya na, di kita ito na government center, barangay Campisaw. Di kita ito gawan sa Liga Building. Kay ma-witness naman kita yan na ito hirap pinakasyahan nga monthly meeting yan nga 2026 parito plan hit iniro kung ano ba yan na aton ira di pag-restoryahan usually daming kasamang days basta syahan nga meeting labi na iton ira ginahan ayan nga mga buruhaton nga tututukan hit liga adilani kita hita ira ini handong didihit gawas samtang nga nato nag-report kasamang days adton nagpapadayon niya na nga business permit renewal didi naman hiton lobby hiton City Hall adton ikinakasa ang electronic business one-stop shop hadton LGU Borongan ipinagi hiton business permit ang licensing office sa BPLO syempre ka kabulig gini katambayayong kasubong doon iba pa nga mga ahensyahan na gobyerno nasyonal nga kapartner may liwat ni rule didi naman naging dudumara nga i-push hiton nga na nga 2026 nga business permit renewal nga waray ini pinalidad kay throughout the year man ini whole year round man ini kasamang days may sugad nga aktibidad kaiban niya na iton nga January 5 to 20 nga business permit renewal asya inhiya adton waray pinalidad so kung mag-renew ka beyond hiton January 20 mamamay na hit penalties not unless magkamay dahin legislative action adton konseho nga nagi-extend ini naman nga business permit renewal. And last year ito kasamang days on tupat kataliwan ang deadline talaga to niya in January 20 pero di dahadton panahonhan pandemic na extended nga da naman hadton bugos nga bulan han Pebrero yan na adton BPLO saring ni section head ni Ate Bianca Miss Lois Bianca Limbawan Agda dere sugad na naglabay nga mga renewal kasamang days in may dagin schedule hadton mga barangay gini-schedule hadton na pag-renew ang business permit yan na first come first serve kung hino adton adi asya ton ira apag tatagdon nga ginauhag nga diri maghinulat pa hita deadline hiton January 20 tapos yan nga weekdays 8 to 7 8 p.m. to 7 p.m. Din hirano City Hall didihiton labihan City Hall ngan abriliwat adton BPLO sugad man adton katandim liwat nira nga opisina adton City Treasurer's Office nga didahiton weekend to 5 p.m. to 5 p.m. adton schedule kasamang days gain auhag adton mga business owner nga mag-renew ang ira business permit online may link kasamang days nga again provide adton an BPLO ito may hira web page tapos dito may link i-click light then user friendly it here mag-guide na it kung ano adton sa dangbuhaton basta importante la tanan mga requirement in na tuman na kompleto na kasi scan it hiya i-upload pangangaroon it didahiton system hiton integrated business permit and licensing system and then pwede naman hira magbayad online
Yes, adton na GCash o di kaya adton kanan Land Bank Biz portal. Sa siya itiya kasamang dis. Tapos medyo diri good mga teki, tapos business owner nga waray cellphone, waray net, waray siganta waray data. Siya di ano hitlabi hit City Hall na assister itera dida. Kasi tanan nga mga application is business permit renewal, masulod talaga itiya nga dahiton system hit IBPLS. Kuan ginihim makorelate pag o sigdanta nala waray igayon na makapag internet o talagang wala na cellphone shit mabuligid bidi siya bidi ito ang lobby hit City Hall kay tanan nga business renewal application maagi na talaga hito na system with integrated business permit and licensing system software ini Diri pwede ate sok, diri na pwede dida itong diri teke. Kung diri ka take kasamang days, ilabi na natin medyo mga senior na. Iya. Mabulig itira, didihiton asyad nakita ka, didihit nga aton post nga may mga ano ini, may electronic business one-stop shop, tapos may dida nagapakahilira nga mga table, and then may nakatuka nga mga personal, sira hiton it nabulig, kasi isusulod ka talaga itim application dito naman hiton system. So, na maibida, bubuligyan ka na mahit nira, hit, pag-complete hit requirements, and it mga requirements, i-upload sa mait dito naman hit system. At nga, so kita di taga-fire, pag imnait hiya na kanan fire certification na akomplisar, may nimtatagan ka dito hin dokumento na imait na accomplish. At the same time, pag agi di dahit kanan hit system nga, dahit nga kanan pag taga-fire nga requirement, dig-check ka dito asya nga matalunoy na itim papel. Makikita, matitrace kung hain itim application na pato kung ano adton imo kulang. Kung kompleto kahan kapapilan, diri nga ni masa ka oras kasamang days and 30 minutes makukompleto na adton imo business permit. Hala ka upay ate. Kadi ba iton iba dati nagbibinalik-balik ito natagpira ka adlaw. Kurikes, ko ini pag binalik nim itaim mga requirement. Pero pag once natuman na itnim hiyas, ibali ba kung tahi ikaw nga in negosyo, may kalabutan hit pagkaon, makuha ka manggodaman talaga hin sanitary certification. Pero ada na kasi da may tira dida, hit nga nagliliring niya dida nga mga table, may nahit dida taga sanitary, taga CHO, dahil hiramamleti Moscow, tapos ang taga-fire, and then ang taga-building office. So, asya itiya kasamang days. Basahin lang naman hiya ikompleto ang kapapilan. Tapos, it nga yung mga docs, ipana-upload i-didite system, naswak na siya. Kung complete name, mabayad ka, aton imo business tax, kay kukumputon na itiya, so, diretsuhan na. So, ganun la itiya ka madagmit. Kaya, saringanin ni Bambiang Kagin, encourage talaga nira aton mga business owner, kay maabo talaga iton time, encourage ni Mano Goberno, nga zero contact policy para aram naman malikyan itat pag-iinarag tubang para mga pagdududa nga siya nga hini so gahit kasamang days. So yan andiri pagod mga teki natin nga mga kapatid, binubuligan talaga itira dili, inasistiran. So di damit hira mag ruha-duha, wala ko cellphone, wala ko gadget, wala ko data. Ma-assist talaga hira dili kasamang days. Tapos mag-trace na itiya kung hay na ning papel, pagbayad na lang yung kulang, and then kataliwan ni magbayad, swak na adon imo business permit. Kaya la gid habisiton pagtagam dinanhit pagperma talaga kasamang days it imo business permit, mas na prefer pa talaga ang LGU nga ang signature talaga adon hintutungdan nga signatory kung sugad ka na City Mayor agdaw di kaya ni acting City Mayor Eman at susung ko sila talaga hit it mapirma diri pahiragod na aton pagtaga electronic nga pag perma. So, pero madagmit din nga kasamang days. Di naman siya
iiha. Again, no, huntala, waray na adton nga in-schedule ang mga barangay, basta kung sino kaadi nga business owner, tatagdan hira kasamang days. First come, first serve, nga ginaawa nga diri na hinulat hiton deadline nga January 20. Tapos weekend nga ni kasamang day sa aton niya nababantayan nga guti ila aton mga business owner aton nag-renew sa pagpahimulusan tayin kay para masamanupay mawada di hiton labi hit at City Hall. Samtang di naman kita isa pa natin i-share nga balita dito naman yan na SP Session Hall nagpapadayon yan na aton budget deliberation. So sinasalang yan na may nahinira schedule han mga magkalain-lain nga buhatanan LGU para nira igsayod depensa aton ira gin aaro nga budget kay Karuyag sidngan ati sok diri paaprobado ang 2026 budget han City Government it Borongan. Correct, diri pa. Pero magkakami din ni Rain Marathon session. Asya niya na iton ira tutukan. Kaya usually, hiton, han mga sadto pa, basta siyahan na ordinansa nga ginapapasa pagsulod han tuig in adton budget hadton LGU. Han last year antes magatapos ang tuig 2024 na approve at ang budget para hadton 2025. Pero iniya na nga budget kasamang days for 26 ang LG Borongan na isubmit particular na natin City Budget Officer na Attorney Joyce Ibico. Hadton executive early pa hadton for the first time at hira nga nakasunod, di ba? Mahina schedule, himano gobyerno as to the submission hiton mga budget. Nga nito mga LGU, gin-encourage it. Nga antes magtapos, iton kung tantuig 2025, iton budget para hit the following year, ma-approve na. Usay di dahit mga requirement hit kanan seal of good local governance. So, hinya na, ikits na kasi tlagot kinukulawan, aprobahan, budget. So, dari sugadan na din, tinatagan pa temperat, 90 days ba yun, kasamang days, yan na asya here. Iton, mga, sanahiton, mga, requirement, kunta. Pero yan na, asyad to yan na, nakasalang, yan na, adto natin mga kasubuhan, City Environment and Natural Resources Office, kasi may nanira ginset na schedule hadton mga buhatanan LGU nga magbidepensa ton ira budget. Anyways, matalunoy da mainhiya kasamang days kaya na mga naglabay inira talaga yung nag-overtime na talaga inhira. Diri nga ni sinisiman na approve na atiya kay nga tanan ipinapapileo han mga burohaton han sanggunian panglungsod itinututok ngadto naman han pagtratar hadton budget han proposed budget. So siya naging kakabisihan hadton konseho hiton syudad han Borongan. O ngan kasamang days masa ka nakita hini nga ira maanyag ambot nga ano Albericias nga building kaphapi mahin pa Albericias nga building diin it hain ate sok hain kaya na Albericias kuan celebration. Tapos na po ang Christmas party din na po. Humana ngayon. So, ginibaloknes kita kasing kwata siya nga kinadiya. Anit di nga building ate? Story building kanan liga ira na ginagamit kay sa ring pa ni Kapchen ibang inhirahi unhan hin mga angels so ira na ginagamit duduha ka andana so adto ira conference hall session hall Haigbaw dinhi naman hit sirong asinit yung mga opisina asya okay. Hello agate Akay ka mahuluag. Bisa ka mo dito mag-ballroom ng bayan. Dire, nga tanan ba nga kapitan may ada pwesto dada I mean? Ay, kaphapi, tanan kaphapi, asyan kapitan ni barangay si tanan may pwesto niyo dito. Opo, separate it amon chair kada usa po. Opo, ang 61 barangay.
Pero ang BOD mo pay damit ira kabutang, mo pay gaptam kabutang, tas mo pay sa pwesto mataghom, mo pay pasalan. Okay, siya, ginibalok ni sa kitan irap albericias, niyan mga inang Christmas party, kaya, siya nira pag-blessing, ora man kita imbitara ni Kapchen ni, charot. Ay, balitaw, kasamang days, asyalaan. Hay na mo matang ate. Ha? Hay na mo matang. Di at banglay tirahit arayupan gym. Oh, okay. Nagkatubang nga inhira. Pamita ka nga hindudo kanda ng building, tapos pink itiya pintura, asya na itiya. So, di ba arayup pa nagtutupad yung hindi din nga infirmary. So, nati karibong na din kasamang days, di naman government center. And update na lang damit nga pagtaga infirmary isahan tinututukan liwatan sanggo niyan pang lungsod din gin aaro nga proposed appropriation ordinance para kagarastuhan hitpag to pag-asentar na pag-installar hin 3-phase line isa melko ang magtatrabahin kasamang days asyat nga gin arupahan na konseho adto na kastuda katukiban hiton nga mga gabubuhaton and the tune of sobra 2 million pesos na ginaro hit nga appropriation ordinance. So di ba ano sa nga press conference with Mayor DA ni Sir Dayan nga siya na lang ana kakailang pa atong pagkamayda anahin kuryente takay kuan man anya kinahanglan na kuryente dirla daman kayanuhan so may didigya installer nga tri-phase line adton isa melko para adton infirmary nga tanan na para upod pa adton laboratory so matikarisyon na diri na magiging di na kukurian hit pagkadi kasi turuluhon nga di kasamang days pag sasakay di na makipit na sa ring nga madadamit mga pasyente dida pero kay nati karibong na nga di so mandamo na nga pasahero mas damo na mabiyahe nga di Madamo-daman iton customer dida ni Guwapo Uno. Correct! Ang init maribong na itaya downtown mall. Sige, balitaw kasamang days, dada mga tansyon. Thank you nga na natin mga kasubo nga BPLO. Sagad man din naman nasanggo niya na pang lungsod ilabi na aton Secretariat kanda Sir Abit Acampado ang atin SS Secretary nga sagad man nato niya liwat na kakasarigan niya staff. Nga daliwat kan kapahapi sa natin mga resgaduhan nga mga punong barangay. Punong barangay po itiya kasamang days hit barangay C. Parang sumat istihanan ati Sok na mga salamat to you. Alright, Ate Sok, damo nga salamatan na report mga updates sa pagkuhain business permit dida City Hall aton bago nga Liga building para hito naton mga barangay kapitan hiton na bugos nga syudad hiton Borongan nga speaking of barangay kapitan may nakita nakuha nga raw nga information tigang naman habong hiton oras barangay kapitan hiton barangay Tigibha oras amo in ginabuno iya na nga aga hi Kapitan Arnel Montaliana kuan niya anak inihiyahan dati naman nga mayor dida naman oras kuan ini stabbing incident nga nahitabo yan nga aga dito naman habong to hiton oras daw la kapitan nga daw ginatapo ginabuno pero anato naman nakuha nga impormasyon in diretso nga nadakop diretso nga nadakop adto na suspitsado anaton kasi nakuha naman nga impormasyon igin pa preso ito ni Kap iton nga suspect hapag kaya na dara kay an iya misis ginbalbag iton nga suspect so igin reklamo ginkasuhan tapos nakagawas so yun pakagawas binalikan binalikan yan so grabe pa daman diri maupay nga balita yan nga oras. Alright, yan na naman nga di naman kita ito na balita nahikahito na atan na OJT intern didi naman didi Eastern Samar National Comprehensive High School. Happy New Year laanay. Welcome back Josh Angelo Romero.
So nga di kita hadton mga balita, siyahan Sea Travel has sinirangan nga baybayon hiton Eastern Samar balik normal na. Nga na puro panagat ay anay. O sala anay ano? Okay, ayaw naton pagdiro-diretso ha. Okay. So, kadiyon ta ang report ni Josh Angelo Romero. Anay ha? Okay. Ay oo, sige. Mas maupitun may ada, Yes no? po. Kasi may ada monitor. Okay. So, Yes po. kumusta laanay aton imo bakasyon, nakag-enjoy ka ba? Ano aton imo ginabuhat? Haruhala ba kaya adto 16 days ata or 17 darahan ton suspension pahan klase. So kumusta? Daw. Okay. Masaya. Masaya no? Opo. Nagkaabot mga kasangkayan daman ano nga tika nga ibang lugar. Hindi Oh, po ngayon? Opo. Kami lang dyan sa bahay. Kaming 4 lang po mga magkakapamilya. Nung Pasko tsaka New Year. Pero at least lumabas. Yes. Lumabas para ma-enjoy naman ano? Opo. Okay. Pero nagkaroon kami nun ng Christmas fellowship sa pinaka-church namin. Ay, okay. Oo. Yan. Diyan lugod kami nag-enjoy. Oo nga naman. Kasi dapat damo kao pa dito ibang mga tao. Di na naman Opo. ito na celebration. Yes. Dito na. Okay. Opo. So anyway, nga din nakita natin mga balita, no? Unahon natin na local news. Sea Travel has sinirangan nga baybayon niton Eastern Samar balik normal na. Kadiyon taton detalye kan Josh Romero. Radyo Pilipinas. Anay ha, makausap pa kay waray naton dididaman matikang. Radyo Pilipinas. Report. Igin anunsyo han Coast Guard Station Eastern Samar nga waray na gale warning nga igin pagawas han DOST Pag-asa alas 5 han kulop hini nga ika-5 han Enero 2026 sa probinsya han Eastern Samar. Tungod hinigin tutugutan naan nga tanan nga sakayan pandagat nga may da 250 gross tonnage paubos nga bumiyahe ha sinirangan nga baybayon han Eastern Samar. Ngan bumalik na ha ira normal nga operasyon. Bisan pa man ginaabisuhan nga ang publiko ngan mga tripulante nga magpadayon hin paghirot ngan maghimo hin kaangayan nga may paglikay kun may diri ginlalauman nga pagbag-o han panahon. Samtang ginaalerto an mas dagko nga sarakyan pandagat kontra han posibleng nga dagko nga balod. An abiso igin pagawas para impormasyon ngan haluag nga pagpasamuak. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Penelope Pomida para sumat estehanon Josh Romero nagbabalita. Alright, ganhalain naman nga notisya, puro panagat ha barangay Sabang North, dini syudadan Borongan, taluwas nga nakauli. Linaw din habot nga han maraot nga panahon. So balikan ta Josh para han report. Radyo Pilipinas. Report. Taluwas nga nakauli ang nawawara nga para panagat nga Demosthenes Pimentel Sr., 53 anyos, residente han barangay Sabang North, Borongan City, alas 4 han kulop han ika-4 han Enero 2026. Iniin sumala kan Grace Basada Mingote, Happy han Traffic Division han Local Government Unit Borongan City nga nagpadangat hining impormasyon ha Radyo Pilipinas Borongan. Sigon na report, nagbubutang hinpayaw hi Pimentel upod ang usa pa nga para panagathan ika-3 han Enero, kundi nautod ang PC nga nakabulag hiratungod handag ko nga balod, ngan problema ha makina han pump boat. Nahiano diyati pakadto ha may dulong antes siya taluwas nga nakauli. Samtang padayon ang pagmonitor han Local Government Unit Borongan City para masiguro ang iya kahimtang. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Penelope Pomida para sumat estehanon Josh Romero nagbabalita. Alright, natin oras, may ada na kita 5 minutos sa nakalabayhan alas 10 sa aga nga nakatuon ta naman national news. Problema ha relasyon nangunguna nga rason han kadam-an nga tawag ha mental health hotline han Department of Health talaga. Alright. Sige, balikan tayo Josh para haton i-report. Alright. Radyo Pilipinas. Report.
Nagdamo ang tawag ha mental health hotline han Department of Health o DOH yan nga holiday season. Sumala ha datos sa National Center for Mental Health o NCMH nga nakaabot hin 961 ka callers tikang ha ika-21 Disyembre 2025 ngadto ha ika-2 Enero 2026. Kadaman, han mga tumawag ang nagreklamo mahitungod han ira problema han love life o relasyon. Nganan iba nagreklamo hin pagkabaraka ngan kabido o depressive symptoms. Sugad nga baton, magpapadayon ang pagbantay han Department of Health tub-tub ika-5 Enero 2026. Ngan padayon nga abre ang mental health hotlines para habulig. Ginaaghat ang publiko nga tumawag han National Center for Mental Health Crisis Hotline han number 1553-0919-057-1553 o 0917-899-8727 kung may kinahanglan nga suporta. Tikang habalita nga ginsurat ni Kuya EJ Lazaro para sumat istihanon na Josh Romero nagbabalita. Alright, da mga salamat Josh aton na dugang nga balita. Nasa ring ani kita mauping nga morning kan Jennifer Golmatico. Nasa ring kumusta iton kabutang hit panahon. Affected lagi hapon kita iton Esther Liz, Jennifer and Eleanor Nicart is watching. Nasa ring, good morning Angkay, kumusta ada? Okay pa din. Yan ang mga oras. And Christine May Apora, good morning. Shout out. Didiha mga taga Barangay Canabong, Ciudad Hiton, Borongan. Magandang morning. Alright, gandi naman kita ha. International news, President Donald Trump nagpahayag nga nadakop na han United States ang presidentehan Venezuela. Balikan tahi Josh para han report. Radyo Pilipinas. Report. Nag-anunsyohan Sabado, President Donald Trump nga nadakop han United States ang presidente han Venezuela nga hi Nicolas Maduro nga nan iya asawa. Katapos han usa nga dako nga opensiba han militar didto han nasabi nga nasod ha South America. Sumala kan Trump, ginbuhat ini han United States Army Delta Force nga waray nasamaran nga sundalo han United States durante han operasyon. Ginsabi pa han administrasyon ni Trump nga maihan na nanira giniisip hi Maduro nga kriminal ngan hadto pa han tuig 2020. Ginpasakan hiya hin kaso ha Southern District of New York tungod han droga ngan terorismo. Nagdugang hi Trump nga papadayunon han United States ang pagdumara han gobyerno han Venezuela tub-tub magkaada hinhusto ngan klarong nga pagbalhin hin liderato para ha kaupayan han nasod. Para sumatistihanon Josh Romero nagbabalita. Alright, mga salamat Josh. 7 minutos na nakalabayhan alas 10 sa aga. Adipahi kostuna. Kada kunong kapikita kay mahagkot iton panahon. Yun. Maangid pa naman kami hini kay waray pakpan nguan panmahaw. Rapada Jude, good morning ma'am. Shout out iton mga taga Pepsi. Habay-bay. Hala, nag-promote na didi. Oo, bawal. Balitaw, good morning. Ano? And Happy New Year, hayo dada. Thank you, Rapada Jude, for joining. And bueno, para to nato naman katapusan nga balita. Nga nahikay ito ni Josh Romero, ano? Showbiz Landia. Marcelito Pumoy nag-perform ha New Year's Eve party ni US President Donald Trump ha Mar-a-Lago. Ang detalyihan report, aadi. Radyo Pilipinas. Report. Ayan! Isang mapagpalang araw muli sa inyo mga ka-showbiz! Isang Filipino pride moment ang umani ngayon ng samot-saring reaction online. Usap-usapan sa social media ang viral na video ng world-class singer na si Marcelito Pumoy matapos siyang mag-perform at personal na makadaupang palad ang US President na si Donald Trump sa isang engrandeng New Year's Eve celebration sa Amerika. Naganap ang nasabing New Year's Eve party noong December 31, 2025 sa prestiyosong Mar-a-Lago Club sa Palm Beach, Florida na pagmamay-ari mismo ni US President Donald Trump. Isa si Marcelito Pumoy sa mga piling performers ng gabi dahilan upang magkaroon siya ng rare na pagkakataon na makilala
makipagkamay at makipag-usap ng personal sa Pangulo ng Estados Unidos. Agad namang ibinahagi ni Mrs. ni Marcelito na si Joanne Pumoy ang video ng kanilang pagtatagpo. Makikitang magalang na kinamayan ni Marcelito si Trump sabay palitan ng ilang salita. Isang tagpong talagang namang ikinatuwa ng maraming Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Sa caption ng video, hindi maitago ni Joanne ang kanyang tuwa at pagmamalaki. Ayon sa kanya, Marcelito Pumoy not only took photos but also shook hands and had a brief conversation with President Trump. Congratulations, Hartico. We are so proud of you. See you soon. Nilagyan pa niya ito ng hashtags gaya ng #meetupwithphotos, #perform to President Trump, #NY celebration in Mar-a-Lago at #achievement unlocked. Ngunit, mas lalong umingay ang usapan online matapos sundan ni Joanne ang post ng isang matapang at emosyonal na pahayag. Disregarded in the Philippines, honored in other countries. Para sa ilan, isa raw itong patama at paalala kung paanong minsan ay mas napapahalagahan pa ang talento ng Pilipino sa ibang bansa kaysa sariling bayan. Sa kabila ng magkakaibang opinyon ng netizens, hindi maikakaila na isa itong malaking milestone sa karera ni Marcelito Pumoy. Mula sa pagiging grand winner ng Pilipinas Got Talent hanggang sa pag-awit sa harap ng mga world leaders, patunay lamang na ang talento kapag tunay at pinaghirapan ay kayang tumawid ng bansa at kultura. Sa huli, ipinapaalala ng kwento ni Marcelito na hindi nasusukat ang halaga ng isang artista sa dami ng bash o papuri, kundi sa impact ng kanyang talento sa mundo. Minsan, kailangan mo lang maniwala sa sarili mo, kahit ang pagkilala ay manggaling pa sa malayo. At sa bawat pangarap na umaabot hanggang Mar-a-Lago, ito ang kwentong hatid sa inyo, walang arte, walang bolero. Ito si Josh Romero. Wow, ang nakaka-proud, Josh, nga Filipino talent, Filipino singer, nga invite ka hin presidente hitong Estados Unidos, Yes, di ba? Nakaka-proud maging Filipino kasi iba naman yung talent as a singer, as artist. Iba yung talent ni Marcelito Pumoy kasi kaya niya yung baritone na boses at saka yung soprano, kayang pagsabayin sa isang kanta. 'Di ba? Boses lalaki tapos boses babae. So that makes him unique ba? Na artist. Asya nga nakikilala gihapon niya. To the point nga imagine ikaw upatiya dadahaton America's Got Talent. Oo, 'di ba? Ayun. So, wow, ang ganda. Iba talaga mas sa Pilipino. Iya, talentado talaga. Talentado when it comes to singing. Iya. Iba naman nga aspito. Okay. So, mga salamat, Diyos. Angelo Romero, hindi mo Yes po. partisipasyon. Dini naman taramdan na sumat istihanan. And again, Happy New Year! Happy New Year! Alright. So, mga kasangkayan, our time is up. Dini natin tinatapos ang pan-Martes nga edisyon, taramdan sumat istihanan, January 6, 2026. Nga hangaran hito na amang station manager, Ate Rose Rivera Abunda. Anaton mga tag-report, ikang hagawa sa Tipen Pomida, Engineer Soca Beria, nga tikang naman didiha technical at supervision ni Chief Tech Joy Policarpio, duha nga mga engineers sa naton ka-partner. Engineers Alquin Baldonido and Mark Gagwa. Ini Daisy Lalo sa Bilizar, nasa ring mga salamat inyo pakigusama upay nga aga, and God bless everyone. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Samburangan, Radyo Pilipinas, 657 AM. Radyo Pilipinas. Report. Ipinagbabawal na ng lokal ng pamahalaan ng Legazpi City ang maingay na motorsiklo at sasakyan sa lungsod. Matapos sa lagdaan ng Legazpi City Mayor